4 years ago, may nag-request ng video about sa scary experience. Itutupad ko na ito pero hindi lang ito patungkol sa mga paranormal. May pangyayari na natakot talaga ako. Pero mas nakakatakot mukha mo. Wow, gwapo mo. Scary experience. Yeah. Nabol si Bruso. Nangyari ito sa akin nung bata ako. Mayroon kasi isang lalaking tao sa amin na wala sa sarili. Pagala-gala siya sa kalsada. Ako, habang naglalakad, nakita ko siya na nakaupo sa tabi ng tindahan. Tinitigan ko siya. Tinitigan niya ako. Kaya bigla niyang inambap paa niya. Dali-dali na akong tumakbo. Hindi siya tumakbo. Nakatingin lang sa akin habang papalayo ako. Sa ngayon, hindi ko na alam kung nasaan siya at wala na akong balita patungkol sa kanya. Pugot na ulo. Hindi ako ang nakakita nito, pero ang kababata ko. Habang nagluluto sila mama ng hapunan, biglang sumigaw si Lenlen, ang kababatang kaibigan ko. Tinanong siya, usap-usapan na nakakita siya ng pugot na ulo. Nung tinanong namin siya, sinabi niya na hinabol niya ang nanay niya. Nang malayo na ito, hindi niya na sinundan. Pagtalikod niya, may nakita siyang katawan na hawak ang ulo. Matanda sa jeep. Nangyari ito nung first year college ako. Habang nasa jeep ako, nagre-review dahil final exam namin. May nakatabi akong matanda. Bigla akong tinanong. Anong year ka na? First year po. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag hahayaan magkasakit. Mahirap na. Huwag kang maliligo pag uwi mo Nagulat ako sa mga sinabi. Maayos naman yung mga sinambit pero nakakatakot talaga. Alam mo yung mga matatanda sa movie? Yung mahaba yung buhok? Parang ganun. Pero di niya ako binigyan ng tinapay o kung ano. Nabanggit lang ng paalala. Akala ko nga, mag-iibang nilalang siya. Bastos sa jeep. Nangyari ulit ito sa amin nung first year ako. Pauwi kaming magkakaklase. Kasabay namin ang dalawa naming babae na kaklase. At kaming dalawang lalaki. Habang nasa jeep kami, may nakita kaming lalaki na iba yung kilos. Sa tingin namin, may sakit siya sa pag-iisip. Bumaba na kaming tatlo at isa naming kaklaseng babaeng naiwan. Kinabukasan, kwento niya na sinusundan daw siya ng lalaki kapag lumilipat ng pwesto ng upuan sa loob ng jeep. Kinabahan daw siya. Kaunti na lang kasi ang pasahero nun. Mabuti na lang, walang nangyaring masama sa kanya. Kaya kayo, mag-ingat sa loob ng jeep. Multong pasahero. Unang kolehiyo kami at pauwi kami sa aming bahay. Magkakasama kami ng aming mga kaibigan. Malapit na kami sa bababaan namin. Sasabihin na nga sana namin ng salitang para, pero may nagsalita na para sa amin. Ine-expect namin na meron pang bababang isang pasahero, pero wala na. Sino kayang nagsalita ng para sa aming tatlo?
Kayo, kilala nyo ba? Dumako na tayo sa shoutout. Balik na tayo sa normal mga bros ha. Una, shoutout kay Kyle. Siya yung ikatlo na nag-comment doon sa reels ko sa TikTok. At ayan, sabi ko shoutout siya. And nag-ask siya kung ano bang app yung ginagamit ko. Flip a clip lang. Pag-usahin lang yung paggamit at marami kang matututunan ng mga tricks na ikaw lang mismo rin makakagawa. The next naman is kay Kirby. Shoutout Kirby. So, ayan siya yung kauna-unahang palagi nagko-comment sa mga reels ko. Salamat ha. Salamat sa pagko-comment. And salamat din kay Eugene. So, yan. Sa panonood niya, ito yung way para ibigay yung thank you sa kanya. Yung i-shoutout siya. Salamat guys. Love you.